Golden State Warriors versus Brooklyn Nets, game preview and key players. Ano kaya ang susunod na hakbang ng Warriors sa pagkawala ni Moody? Patuloy na dumarami ang problema ng Golden State Warriors pagdating sa kanilang kalusugan at roster, lalo na't sunod-sunod ang mga injury na tinatamo ng kanilang mga players. Sa darating nilang laban sa Brooklyn Nets ngayong Huwebes sa San Francisco, isa na namang mahalagang miyembro ng team ang mawawala. Isang sitwasyon na lalong nagpapahirap sa kanilang kampanya sa nalalabing bahagi ng season. Isa sa pinakamasakit na balita para sa Warriors ay ang nangyari kay Moses Moody. Sa kanilang kapanapanabik na overtime na panalo kontra sa Dallas Mavericks kahapon, si Moody ang nanguna sa scoring para sa Warriors na may 23 points. Ngunit sa kabila ng kanyang mahusay na performance, nauwi ito sa trahedya matapos siyang magtamo ng season-ending injury, isang punit na litid sa kaliwang tuhod o torn left patella tendon. Ang insidente ay naganap sa nalalabing 58 segundo ng overtime kung saan kinailangan pang ilabas si Moody gamit ang stretcher. Mas lalong nakakalungkot ang pangyayaring ito dahil iyon ang kanyang unang laro matapos makaligtaan ang 10 sunod na laban dahil sa sprained right wrist. Para sa isang player na nagsumikap makabalik, tila napakasakit tanggapin na muli siyang mawawala at sa pagkakataong ito buong season na. Dahil dito, nadagdagan si Moody sa listahan ng mga injured players ng Warriors, kasama na ang kanilang superstar na si Stephen Curry at ang veteranong si Jimmy Butler. Ang pagkawala ng mga pangunahing players ay isang mabigat na dagok sa team, lalo na't sila ay nasa gitna ng matinding laban para makapasok sa play-in tournament ng Western Conference. Ayon kay Gary Payton, lubhang nakakadismaya ang nangyari kay Moses. Ibinahagi niya na kitang-kita ang dedikasyon ni Moody sa kanyang pagbabalik mula sa matinding rehabilitation hanggang sa pag-aalaga sa kanyang katawan. Kaya naman masakit para sa buong team na makita siyang masaktan sa isang non-contact na sitwasyon, isang uri ng injury na hindi dulot ng banggaan o aksidente sa ibang players. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling positibo ang Warriors. Naniniwala si GP2 na makakabalik si Moody at muling makakapaglaro sa mataas na antas. Ngunit sa kasalukuyan, kailangan muna nilang harapin ang realidad na wala sila ng ilan sa kanilang pinakamahahalagang piraso. Sa standings, ang Golden State ay may record na 34-38 at sila ay nasa 1.5 games sa likod ng Portland Trail Blazers para sa ika-9 na pwesto sa Western Conference, isang mahalagang posisyon para sa play-in tournament. Ang bawat laro ay napakahalaga at ang pagkawala ng mga key players ay maaring maging hadlang sa kanilang pag-asa na makapasok sa postseason. Sa kabila ng injury ni Moody, may mga players pa ring umangat sa laban kontra Mavericks. Si Kristaps Porzingis ay nag-ambag ng 22 points habang si Brandon Podziemski ay may 20 points, 10 rebounds at 6 na assists. Isang all-around performance na naging susi sa kanilang panalo. Si GP2 naman ay nagdagdag ng 17 points na nagpapakita ng kanyang kahalagahan lalo na sa depensa at energy sa court. Dahil sa pagkawala ni Moody, inaasahang mas bibigat ang papel ni na LJ Cryer, Will Richard at GP2 sa rotation ng Warriors. Sa matchup laban sa Nets, magiging mahalaga ang kontribusyon ni na Draymond Green at Guy Santos sa frontcourt, si Green bilang veteranong leader at playmaker, at si Santos bilang rising player na patuloy ang pag-improve. Bagamat may struggle si Green sa shooting at turnovers, nananatiling mahalaga ang kanyang leadership. Samantala, si Santos ay nagpapakita ng solid na performance at posibleng magkaroon ng mas malaking role. Sa kawalan ng ilang key players, inaasahang magiging kritikal ang ambag nilang dalawa upang matulungan ang Warriors, lalo na laban sa Nets na gustong putulin ang kanilang losing streak. Sa kabilang banda, ang Brooklyn Nets ay dumaranas din ng sarili nilang mga problema. May record silang 17-55 at kasalukuyang nasa 8 sunod na pagkatalo. Ang kanilang huling laban ay isang mabigat na pagkatalo kontra sa Portland Trail Blazers kung saan nagpakita sila ng kakulangan sa depensa at disiplina. Ayon sa kanilang head coach na si Jordi Fernandez, walang maibibigay na dahilan para sa kanilang pagkatalo. Aniya, natalo sila sa bawat aspeto ng laro mula sa effort, physicality hanggang sa possession game. Ang Nets ay nakagawa ng 22 turnovers sa laban na nagbigay ng maraming oportunidad sa kalaban para makapuntos. Dagdag pa rito, kulang din sa manpower ang Nets dahil sa injuries at load management. Hindi nakalaro sina Danny Wolf, Drake Powell, Terrence Mann, Michael Porter Jr. at Noah Clowney.
Ang ganitong sitwasyon ay nagpapahirap sa kanilang rotation at consistency. Sa kabila nito, may ilang positibong aspeto pa rin para sa Nets. Si Tyson Etienne ay nagtala ng career high na 18 points laban sa Portland, habang si Zaire Williams ay may 16 points at si Josh Minot ay may 15 points. Si Nick Claxton ay nagbalik mula sa pahinga at nakapagtala ng 10 points sa loob ng mahigit 21 minuto. Isa pang magandang balita para sa Brooklyn ay ang pag-usbong ng rookie guard na si Ben Saraf. Sa nakaraang linggo, nagpakita siya ng consistency sa scoring kabilang ang season high na 22 points laban sa Sacramento Kings. Nakapagtala siya ng double digit sa 6 sa kanyang huling 7 laro, isang senyales ng kanyang potensyal bilang future contributor ng team. Si Saraf, na itinuturing na isa sa mga promising player na maaaring magkaroon ng epekto sa hinaharap ng liga. Bagamat hindi pa siya ganap na star sa NBA, siya ay nagpapakita ng potensyal na maaaring magbigay ng bagong enerhiya at husay sa larangan ng basketball, lalo na sa aspeto ng playmaking at scoring. Ang kanyang kakayahan na magbasa ng depensa at gumawa ng tamang desisyon sa loob ng court ay isa sa mga dahilan kung bakit siya sinusubaybayan ng mga eksperto. Sa konteksto ng laban ng Warriors at Nets, ang pag-usbong ng mga batang player tulad niya ay sumisimbolo sa patuloy na pagbabago ng liga kung saan ang mga bagong henerasyon ay unti-unting pumapalit sa mga veterano. Sa pagharap ng dalawang team na ito, kapwa sila may kanya-kanyang hamon. Ang Golden State Warriors ay kailangang humanap ng paraan upang makabawi sa pagkawala ng kanilang mga star players, habang ang Brooklyn Nets naman ay kailangang ayusin ang kanilang sistema at ipakita ang mas mataas na antas ng kompetisyon. Sa kanilang unang pagtatagpo ngayong season noong December 29, nanaig ang Warriors sa score na 120-107 laban sa Nets sa Brooklyn. Ngayon, hangad ng Golden State na makumpleto ang season sweep laban sa kanila, habang ang Nets naman ay desperadong makakuha ng panalo upang maputol ang kanilang losing streak. Sa kabuuan, ang laban na ito ay hindi lamang simpleng regular season game. Ito ay isang pagsubok ng lalim, tibay at determinasyon ng bawat teams. Para sa Warriors, ito ay pagkakataon upang ipakita na kaya nilang lumaban kahit kulang sa manpower. Para naman sa Nets, ito ay oportunidad upang muling bumangon at ipakita na hindi pa tapos ang kanilang laban sa season na ito. Sa huli, ang magiging susi sa panalo ay hindi lamang talento, kundi ang kakayahang mag-adjust, magtiyaga at magtulungan bilang isang team, mga katangiang kinakailangan sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng isang mahabang NBA season. Curry, swing it, Green, extra, the jumper for Richard. December. Claxton drives, kicks, corner, Bioman